This is the planter's box from Blooming Bella. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Again, this is Erica. O, diba may cutter na ako? Sobrang excited. Sorry. So, ito yung box natin today. This is the planter's box from Blooming Bella. And meron siyang laman na succulent. Ito ay Haworthia chorva. Pero, nakalimutan ko kasi tawag. So, kung bakit ako nag-avail netong planter's box na to, is because meron akong naulang succulent na galing din sa Blooming Bella. And, like I've mentioned sa isang post ko sa Cash From Home by Erica Bees, ang pangalan niya ay Kaki. Ayan si Kaki. And so far, buhay pa rin naman siya. At alam nyo, di ba para siyang flower, yung nasa pinakadulo niya na dahon, nalalaglag, nalalanta. Pero pag sinilip mo yung loob niya, dumadami yung dahon, nakakatuwa. So, ito na yung pangalawa natin na succulent from Blooming Bella. Pero ang kaibahan lang, yung una ko na succulent, ay nakuha ko na yun ang buo na. So, wala na akong effort gano'n na ginawa doon. But this time, ako naman yung magtatanim ng succulent ko. May kasama ito na one plastic pot, yung Haworthia chorva. Basta succulent yan. So, pretty na ito pag binuksan ko. Tapos, meron siyang 3-piece tools na magagamit mo for gardening. Tapos, sa loob nito, itong parang nakasulat na to ay care guide kung paano mo aalagaan yung Haworthia mo. This is, ayun pala nakalagay. Zebra Aloe or Haworthia fasciata care guide. Yan, may care guide sa loob. And ito naman yung mga sa loob na itong pouch na to, katsa pouch siya. So cute. Meron naman tong pebbles, tsaka soil. Hindi ko alam kung ano yung soil, pero makikita nyo sa store nila lahat ng soil. So, without further ado, bago natin sagutin kung magkano yung isang box, bubuksan na natin siya. Let's dive in! Ayan yung box nila. May seal. Nakalagay, Blooming Bella, Resiliently Beautiful, and then yung Facebook and Instagram pages nila. Kita ba, bes? Yan, may seal siya, no? Pero, bago ko muna ito buksan, let me just mention na I appreciate how this box came to me dahil, tignan nyo yung plant niya, naka-secure siya. So, I'm very sorry, Haworthia, dahil medyo itutumba ko siya para lang makita nyo kung gaano ka-secure yung item pag nag-order kayo. Yan, nakaganyan siya. Binaligtad ko And then, pag ginanyan nyo pa rin siya, di ba? Nagigilty naman ako, minaligtad ko to. Buksan na natin, let's dive in na. Sobrang excited na ako, no? Ayokong masira yung box. So far, parang nasira ko pa rin siya. Ay, nako. Kung napapansin nyo, binalot ko yung aking lamesita. Lamesita ba tawag dyan? Mini table ng itim. Yan ay black bag, plastic bag, garbage bag. Para hindi ako masyadong magkalat. Tsaka para mabilis na tawag dito na linisin pagkatapos ko. Baka may stress ako eh. Diba sinira ko yung box? Nasira siya eh. Kasi yung seal medyo matibay. Hoy! Before that, let's open!
Tada! Yan yung laman niya, bes. Oh, di ba? So, ang una nating lalabas ay ang care guide. Nakalagay dito. Haworthia fasciata by Blooming Bella. Zebra Aloe Care Guide. Light, bright light, but not direct sunlight. Water, be careful not to overwater. Let the soil media dry out between waterings. Oh, hindi pala siya pwedeng malunod. Temperature, this plant requires good ventilation, so especially at night when they take in carbon dioxide for photosynthesis. Use a fan to keep air circulating so Haworthia can breathe. To be honest, medyo na-surprise ako sa Haworthia dahil kahapon ko pa ito nakuha. Pero, tinesting ko talaga siya kung mamamatay yung plant. Kasi, di ba, paano kung hindi ko ito na agad? O, di namatay siya. Pero so far, kung anong itsura niya kahapon, ganun pa rin siya, bes. Let's do it! Let's do it! So, ito na nga yung care guide ng Blooming Bella. Very pretty. Next, ito muna. Pwede kayong mamili kung ano yung Haworthia kung ano yung plant na gagamitin nyo or bibilhin nyo. Pwede kayong mag-cactus, pwedeng mag-succulent, or kung ano-ano pa. Nandun yung pagpipilian sa kanilang page. Tapos, diba nagtagal na ako sa bowl na to? Tapos, bukod doon, you must consider the size, syempre, ng inyong plant. Kasi, itong Haworthia, I picked this kasi, ang ganda na ito, parang hinangin siya na succulent. Tapos, yung pot niya, saktong-sakto lang, kasi ayoko ng malaki. As I have mentioned sa post ko sa Cash from Home, I didn't really think na I'm that responsible para mag-alaga ng plants, pets, mga ganyan. Pero nung na-try ko yung unang succulent, I have to try another one. But this time, magiging hands-on tayo. So, meron silang 3-piece tools. Well, ito yung pinili ko. May pagpipilian dun sa mga tools nila. Merong, parang nakaganyan siya, oh. Tapos, pangkuha siya ng plants, ng cactus, ng ganito, succulent. Pero hindi ko naman kailangan yun kasi hindi ko naman ito ire-repat. Ito na talaga yung pot na gusto ko sa kanya, white. And ito nga yung 3-piece tool. So, tinanong ko to kay seller. Ito ay para sa soil, pag nagtatanim ka na, para hindi mo kabayin yung soil, hindi mo kailangan ng kamayin yung soil. Kinama. So, para hindi mo, anong tawag doon? Hindi mo na kailangan ng gloves. Tapos, ito naman, pang pebbles. Ito naman, pagka daw, halimbawa, yung soil at saka yung nandito na. Tapos, ready ka nang ilagay si Haworthia. I'm so excited. Tutusok mo pala to. Parang ito yung gagawa nung space para mailubog mo ng maayos yung ugat ng plants. So, okay. Next, ito na yung susunod. Basta mo na dyan. Ito yung pot. And nasa loob yung plant. And as you can see, nakabalot siya ng plastic foil. So, the plastic foil secures the Haworthia inside. Para pag binaligtad ko siya, let me just show you para makita nyo. This is the second time na ibabaligtad ko si Haworthia. I'm very sorry. Pag binaligtad nyo siya, yan o, hindi siya malalaglag. And secure siya. Tsaka malinis yung box pag natanggap nyo siya. I really like the color of this box. Next ay ang pouch ng soil, pebbles, and hindi ko pa alam. And the Jarios. I appreciate the Jarios dahil magagamit ko to. Papakita ko sa inyo kung paano. So, let's take this away muna. Ba? Dito ako magtatanim. This is so perfect para sa mga
merong mga limited space na kagaya ko. Syempre, i-effort ko yan ng scotch tape. Para ma-hold naman. Ma-hold? Ma-hold naman. Okay, let's do it. Let's do it. Okay, so ito na lahat ng nakuha. Ang susunod nating bubuksan ay ang pouch ng soil. Ay, nice! So, kada isa, dalawa, tatlo. So, sa tatlo, meron siyang tatlong klase ng hindi to soil, pebble yung isa. So, ito, yung mga laman nitong pouch na to, at meron siyang numbering. Ayan. So, ito, parang bato. Pero tinanong ko na sa seller kung para saan to. Ito daw yung una, bago yung soil. May numbering siya. Number 1, number 2, and number 3. So, ito daw, para daw ito sa sobrang tubig, i-absorb niya. Very sensitive pala yung mga succulents pagdating sa pagdidilig. Kasi pwede silang mamatay at saka mabulok pag nababad sa tubig. So, ito muna will come first. And then, number 2. And then, pwede rin ito na number 3 para talagang mabawasan yung mga super sobra na dito na tubig na ididilig mo. Baka lunurin mo yung succulent mo, di ba? Tapos, ito naman yung number 3, yung pebbles. Yan. So excited! Number 1. Tanggalin muna natin si Haworthia. Habang nagtatanim tayo, iisipin ko kung anong pangalan na itong Haworthia. Si Kaki. Kaki yung pangalan niya kasi akala ko cactus. So, succulent pala. Ang ganda. So, ito na si Haworthia. Papakita ko siya sa inyo. Ay! Baka malaglag. You see? I pick this pot dahil ayoko ng mga malalaking halaman na nakaka-stress. Alam niyo yun yung pinupuntahan ng mga langaw, nilalamok. Ayoko ng mga ganun. Kaya gusto ko lang ito. Very pretty lang siya. So, number 1 muna tayo. Step 1. Nakakabahan ako. Baka magkamali ako dito, bes. Pero, ano nga ba ang pangalan ni Haworthia? Haworth? So, seller, hindi ko alam, hindi ko natanong kung gaano karami ito dapat. Anyways, I assume ito I just need to cover the last or yung pinakababa niya. I assume. No, hindi ako magaling magtanim. Yan. I took a photo of it para makita nyo dyan kung gaano karami nilagay ko. Ay, natatapon siya. Yan. So, sarado ko na to ulit. Number 2, yung soil. Seller, again, hindi ko na naman natanong. Pero siguro sa mga marunong magtanim, alam nila kung, ay, meron pala akong nito. Para ako naglalaro, no? Feel mo? So, hindi ko pa rin alam kung gano'n to karami. Bango! Bango, pero ganun yung mukha ko. Bango, te. May ano, halaman. Wala pa yung halaman. Itak-tak mo. Char! Itak-tak mo. Char!
Ang saya! Para akong naglalaro. I can't wait! I can't wait! As I was saying, pwede na tong gawin with the kids. Diba? Yan. Para ma-improve nyo rin, tsaka matry din ng kids. This is good na magtatanim kayo. Tinuturuan ako ng mama ko, tsaka ng ate ko magtanim. Pinapakita nila sa akin, ganun. Kaya lang, hindi ako natututo. Pero ngayon, tirinay ko lang to para sa video. Pero parang gusto ko na rin bumili pa nito. Gusto niyo ba itong i-try? Comment nyo dyan sa baba. Baka ipasama na din to sa giveaway natin. Malaking tulong yung Gario Lalo na pag binili nyo to para sa mga bata. Para matry din nila. Malaking tulong siya. Ito, pang ganun daw to para... Wait, para... Ayan o. Yung roots ng plant, magkaroon siya ng lalagyan. So, pagka, di ba, ito na siya. Pinatag ko kasi, te. So, ngayon, parang gagawin nito, gagawa siya ng butas, parang hukayin niya yung gitna. Tada! Kita ba? Ako sa tingin ko, masyado akong nag-enjoy sa paggamit nito. Super lalim lang ginawa ko na butas. Ay, natakpan na. Super lalim lang nagawa ko na butas. Nilubog ko siya hanggang dulo. Ito lang naman yung roots niya, oh. Nakaka-enjoy. So, next, hindi ko na lang lalagyan nito kasi gusto ko nang mag-jump sa pebbles. Pero option lang naman daw yun, sabi ni seller. Diba? Talagang nagtanong pa ako kay seller kasi nga, lalagyan ko na ng space para sa roots ni Haworthia. Ang susunod ko na ay lulubog ko na siya and then baka nagdagan ko pa ng soil para totally lumubog yung pinaka ditong part niya. Ha? Let me just take a picture of this. Yan. I took a photo of her. Yan yung tsura niya. And hindi ko alam kung natuyo na yan or what dahil kagabi ko pa nga ito nakuha. And hanggang ngayon, nag-struggle pa rin akong itusok siya dahil baka nagkakamali ako. Pero, let's just do it. Kasi the more we stress about it, makalalo tayong mahirap. Parang nahihirapan ako, te. Fairness. Totoo yung sinasabi nila na nakaka-relax. Yay! Todo! Look! I love it! Tuwan-tuwa! Forgive me for taking so long doing this kasi this is my first time. Paulit-ulit ko sinasabi para di nyo ko husgahan. Ginawa ko naman to nung elementary, pero hindi kami nagtanim ng, kasi nagtanim, parang nitatandaan ko lang yung toge, yung munggo nilagay sa tubig. So, ulit, step 1, nilagay natin yung parang bato-bato, and then step 2 yung soil, step 3 is Haworthia fasciata, and then ito na yung last step, parang pang finishing touches to. So, yung mga dumi-dumi sa gilid, kakamayin ko at tatanggalin ko. Wait, parang gusto ko palagyan ng bato-bato. What do you think? Kasi baka pag dinilagan ko, lalagyan ko na lang nito. Baka kasi pag dinilagan ko siya, you know, magdumi yung bato niya na puti, yung pebble. So, itatry kong lagyan nito kahit konti sa gilid lang.
makikita nyo rin yung mga style kung paano gawin to sa Blooming Bella. So, magkakaroon na kayo ng idea kasi hindi lahat nilalagay sa gitna. Pwede nyo siyang ilagay sa gilid, yung itsura niya parang natumba, ganun. Depende. Siguro sa mga magagaling na magganito, they know na how to, how to do it. Pero since this is my first try, and I'm so happy about it, proud na ako na, nilagay ko siya sa gitna. Yan. So, ito na siya. Nilagyan ko siya ng mga bato-bato. Ang last step ay ang pebbles na. This is so white, so pretty. Huwag natin nilagay lahat. Baka may sobra. And it's done! Oh, diba? I'm not sure kung nakikita nyo siya ng gusto, but this is so white. I'm gonna name this Snow White. So ganda! Look, 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 look. Tingnan niyo yung mga dahon niya. So this is the care guide from Blooming Bella. So, ang pinakatanong natin na hindi pa nasasagot ay how much? When it comes to their prices, I think it's best na tumingin kayo or tingnan niyo yung page nila. Kasi the set that I availed is 400 pesos because of the Haworthia. I guess Haworthia is a little pricey, pero merong mga mas mura. Like Kaki, yung pinaka-cheapest box nila ay 300 pesos na meron ding 3 pieces ng gardening tools or mini tools. Tapos, merong soil, may pebbles, and merong ganitong klase ng rocks. Tapos, kasama rin yung pouch, kasama rin yung care guide, and same box, I think. Pero, ito, 400 pesos siya dahil sa Haworthia. And, meron din silang mga tinitindang ibang klase ng pots, ibang klase ng tawag dito, ng plants, succulents, cactus, magkakaiba. So, you must consider, kapag order kayo, consider the size of the plant. Yung size niya ay hindi pwedeng puro ganito yung pots. I really like this pot, kaya ito yung pinili ko. And pinili ko yung Haworthia kasi magmamatch siya dito sa size ng pot na to. So, ito yung dalawa kong klase ng pot na galing din sa Blooming Bella. The first one ay mukha siyang fishbowl. Tada! Very pretty, very pretty. And meron din ganitong klase ng pots. Meron, ang tawag yata dito ay fun pot. May cat, sleeping under the moon, and stars. You see, very pretty. So, ito yung mga nakuha ko sa Blooming Bella, including Kaki. Very pretty. And this one, I really like this one, pero masyado kasi itong malaki para dito. And like I said, gusto ko ng medyo maliit lang. So, depende yung kanilang prices sa klase ng pot or size ng pot, klase ng plant and size ng plant. And pwede kayong magdagdag ng tools, pero ito yung pinaka-basic 3-piece tool. And syempre, kapag ganito kalaki yung pots nyo, o yung pot nyo, or ganito kalaki, magva-vary din yung laki ng pocket size ng soil, ng pebbles, and ganitong rocks nga. And syempre, magbabago rin yung size ng pots, including the box. Kung meron kayong tanong about the planter's box, it's best na kontakin nyo si Blooming Bella, or pwede kayong mag-comment dyan sa baba. Thank you so much, Blooming Bella, for this experience. Napaka-fun experience nito for me. This is my very, very first potting experience. And tingnan nyo naman ang zebra plant, zebra aloe. This is so worth it. I know, makakabili kayo ng mas mura. Mas mura talaga sa kanila. Pag ganito na yung binili nyo, yung nakaset na. Pero ang habol ko kasi is yung experience. And thank you so much na naglabas kayo ng ganitong klaseng box. So that is it for this video. Kung meron kayong comments, suggestions,
boxes na gustong ipa-unbox or stores na gusto nyong i-try ko or i-feature ko, you can put it down sa comment section down below. Don't forget to subscribe to my channel and maybe give this video a thumbs up!